Justin's person-over voice. Pasensya na kung hindi tayo ngayon matutuloy umuwi. Kailangan natin dumiretso ng Alpha Luha sa Iraq. Someone needs us to rescue. Big Boss commanded. Bullshit. Mahinang mura ko. Napaungol na lamang ako sa pagka-frustration. Gusto ko sanang umangal pero hindi pwede. Kating-kati na akong makauwi ng Pinas para makita ang sweetheart ko pero mukhang minamalas pa. Wala itong ipinagkaiba ng mga unang taon namin sa serbisyo na nagpahinga lamang kami sa aming mga sugat at sumabak na muli sa gyera. Kaya inabot kami ng 6 na buwan na walang paramdam sa mga mahal namin sa buhay. Get ready. We go straight to our hideout first. Our weapons and guns already there. Also the armored vehicles and fighter jets. Wala pang 30 minutos ay nakasakay na kami ngayon sa military aircraft. Ang aming piloto ay walang iba kundi si Sugar na isang licensed pilot at jet fighter. Matapos ang ilang oras na biyahe sa himpapawid ay nakalapag ang aming sasakyan sa isang private building ng isang mayamang tao na siyang nanghihingi ng tulong sa amin. Bitbit ang mga kagamitang mabibigat sa katawan at naka-full combat na suot. Habang bitbit ang aming armas sa katawan ay maliksi kaming pumasok sa underground ng building kung saan kami magmi-meeting. Nagsimulang magpaliwanag ang isang mayaman at maimpluwensyang tao na si Abdul Kabib. Habang nagtra-translate naman ng English ang kanang kamay nito, napag-alaman naming nakidnap ang anak nitong babae ng kaaway na grupo. Kaya mabilis na nagplano ang aming Big Boss. Si Brickerman na genius sa teknolohiya ang mabilis na naghanap ng lokasyon ng kaaway. Sa galing at talino nito kahit siguro sa impyerno ay makikita nito. Nang makapagplano ay inilabas lahat ng matataas na dekalibreng mga armas. Mula US at Russia pa galing ang mga kagamitang iyon na ikinasabik ng aming grupo. Matapos ang pag-uusap ay kumain at nagpahinga muna kami dahil kailangan namin ng maraming lakas para sa sagupaan ng kaaway na ang pangalan ng grupo ay Fidel C. Dahil sa gabing iyon, sasalakay ang aming grupo. Third person over voice. Naghati sila sa 3 grupo para mapabilis ang paglusob sa isang abandonadong building ng kaaway. Si Team Leader McWright ang nangungunang tumakbo na may pag-iingat para nga lang itong hangin sa bilis at walang kaingay-ingay. Habang ang backup nito ay si Larkin at Rafferty. Sa kabilang bahagi ng direksyon naman ay sila Light, Sugar at Freemanger. At ang huling grupo naman ay sila Zimmerman, Graper, Miller at Brickerman na ngayon ay maliksing nagpipindot sa kanyang relos na may camera. Ito ang kanyang ginagamit para mabilis na makita ang lokasyon at ginagawa ng mga kaaway. Suot ang kanilang earpiece para sila ay magkausap at ang kanilang singsing na kanilang ginagamit bilang tracker device. This is Team Leader. Brickerman, what's the result? Tanong ni McWright kay Brickerman. All in good, sir. We can move right now. Sagot naman ni Brickerman at yun na ang hudyat bago sila sumalakay. Kasambilis ng kidlat ay nakapasok ang grupo sa loob ng building. Ang isang grupo ay nasa first floor para patumbahin ang mga dearmadong mga bantay. Habang ang isang grupo naman ay mabilis na nakapuslit sa second floor na ngayon ay pinagbababaril nila ng silencer gun para hindi makapag-ingay ng husto. Walang habas nilang pinagbababaril sa ulo para tiyak na hindi sila mabubuhay habang ang pangatlong grupo ay kasing tinik na mga halimaw na pinasabugan nila ang mga bunganga. Walang sinayang na oras ay mabilis na nakita nila ang biktima na ngayon ay hinang-hina dahil sa bugbog. In 3 minutes, we should get out of here! Sigaw ni Team Leader. Any moment, bomb will be exploded! Kanya-kanya silang diskarte para makababa. Ang iba ay tumalo na sa mga bintana para makababa kahit pamataas ang gusali. Pero mas marami mga kalaban pa ang nagpalibot sa grupo. Take the victim out of here, Light! Team Leader commanded. Kaya walang sinayang na sandali ay binuhat nito ang hinimatay ng biktima at nagsimula ng magputukan at pagpapaulan ng mga bala sa kung saan. Tanya's person-over voice. Kahit medyo puyat sa nagdaang gabi ay gumising pa rin ako na maaga para maghanda ng breakfast. Nasanay na rin ang aking katawan sa pagising sa umaga kahit napuyat. Hinalikan ko muna sa pisngi ang aking anak na tulog at bumangon. 5:30 pa lang naman ng umaga. Mabilis na gilamos lamang ako ng mukha at pinusod ang aking buhok. Nakasuot pa rin ako ng pajama. Habang ang kapatid ko naman ay kasamang nakitulog sa kwarto ni Hana. Bumaba na ako para magsimulang magluto.
Kumuha ko ng itlog para gawing sunny side up. Nagprito na rin ako ng maling, hotdog at pansit canton. Sinangag ko na rin ang kanin na mula pa kagabi. Nagpakulo na rin ako ng mainit na tubig. Makapagkape. Namiss ko ang ganitong ginagawa sa tuwing rest day ko sa ospital. Lahat naman kami ay kumikilos dito lalo kung wala kami mga pasok dahil wala naman kaming katulong. Sadyang mga busy lamang kami sa aming buhay. Mabuti na lamang talaga ay maasahan si Aryan sa gawaing bahay dahil siya lang talaga naiiwan ditong mag-isa. Wala pa isang oras ay natapos na rin ako sa aking ginagawa kung kaya ay nag-prepare na ako ng mga plato at tasa para sa aming agahan. Napalingon ako sa hagdanan nang may marinig ako mga yabag ng paa. Walang iba kundi si Mika na kasunod nito si Aryan na gulo-gulo pa ang buhok. Good morning! Nakangiting bungad ni Mika. Wow, ang aga mo namang nagising, Tanya. Tsaka mukhang ang sarap naman ng breakfast natin. Sabay lapit nito sa lamesa. Siyempre naman. Nakangisi kong sagot. Bago pa magsiupo ang dalawa ay mga yabag muli ng mga paa ang naririnig namin sa hagdan. Si Hana at kasunod nito, si Tina na ngayon ay kargang aking anak na papikit-pikit pa ang mga mata. Agad naman ako lumapit sa aking kapatid para kunin sa Trisha. Wow, ang sarap naman. Kanina pa ako nagugutom sa taas eh. Si Tina na ngayon ay mabilis na lumapit sa upuan. Kasunod nito si Hana. Si Lia naman ay nahuli at pupungas-pungas pa itong kinukusot ang kanyang mata. Good morning, girls. Medyo malat pa ang boses nito. Umupo na kaming lahat at masayang kumakain habang wala na naman tigil sa pakikipagkwentuhan. Habang nasa kalagitnaan ng aming agahan, mayroong kumakatok sa aming pintuan. Agad kaming napahinto at napalingon sa gawing pintuan. Tumayo si Mika at lumapit sa pintuan para pagbuksan ang nangangatok. Athena Grace Jung! Sambit ni Mika na aming ikinatigil sa pagkain. Mabilis na yumakap si Grace kay Mika at nang bumitaw ay halos patakbo itong lumapit sa amin. Hello mga te! Namiss ko kayo! Masayang mukha ang pagkakasabi nito. Napatingin pa ito sa aking anak na nalalaki ang mga mata. Baby Trisha! Agad nitong niyapos ng yakap ang bata at hinalik-halikan sa dalawang pisngi at noo. Kahit ba ngumunguya pa ito. Hiyo Tita Grace! Ngumunguy ang sagot ng aking anak. Kailan ka pa nakauwi dito? Ikaw ha? Masyado kang pasikreto. Walang paramdam, ganun? Taismid na sabi ni Aryan. Balita namin may bagong boylet ka ng Yomi. Goodbye na ba sa Lester mo? Si Lian nakagat-kagat ang hotdog. Marahas na napalingon ito kay Lian at napalayo kay Trisha. Wala akong bagong boylet, pero nag-move on ako. Tumaas pa ang kilay nito pero parang labas sa ilong naman ang pagkakasabi nito. Umupo ka muna at sabayan mo na kaming kumain. Sabi ko na hindi na nakatiis. Umupo nga ito sa katabi ni Mika. Kumuha na rin ito ng pagkain. Halos patapos na nga kami at ito ay pasimula palang kumain. Kamusta ang lakad mo sa China with Junito boy? Tanong ni Aryan. May pasalubong ka ba? Ani Lian. May snow ba doon, Grace? Si Hana. Teka, paisa-isa lang ang tanong. Mahinang kalaban. Biglang singit ni Mika na aming ikinatawa. Bumalik sa kasiglahan ng aming bahay dahil nakumpleto kami lahat sa buong araw na iyon dahil matagal din kaming nagkahiwalay. Walang paawat na kwentuhan at asaran na naman lalo na ang mga kalog na si Aryan at Lian na hindi ata papayag nang hindi patatalo sa asaran. Ang mga pasalubong ni Grace ay puro chocolates at branded na mga make-ups. Tuwang-tuwa pa ang kapatid ko na meron din daw siya. Maski ang bulilit ko, halos walang tigil kakakain ng chocolates na aking sinasaway at baka masira ang ngipin. Pero ayaw nitong patigil kaya hinayaan ko na lamang at minsan lang naman. Hindi pa daw nakakarating ang ibang packages dahil pinashipment niya pa ito at baka abuti ng ilang linggo bago dumating sa Pinas. Kinagabihan ay maaga kong pinatulog ang aking anak dahil kumpleto kami magkakaibigan ay inuman na naman. Kanya-kanyang salampak ng upo sa sahig habang nanonood ng movie sa Netflix. Si Mika na akala mo idaig pa si Madam Auring dahil sa inisa-isa kaming tinanong. Hindi ko alam kung paano nito nalalaman ng mga pangyayari sa aming buhay. Lalo na nung magbanggit ito ng mga lalaking pangalan sa aking mga kaibigan. Parang mga sinilihan kasi ang mga mukha ng mga ito. Si Mika naman ay tuwang-tuwa. Sasabihin pa na malapit na akong ikasal. Sandali, ang mga pangalan na iyan ay pamilyar sa akin. Pinakilala na sa akin ni Dustin. Sir Dustin pala. Muntik pa akong madulas. Pero si Mika ay naningkit ang mga mata habang nakatingin sa akin. Sir Dustin? Nagdududang tanong nito.
Pinamulahan ako ng mukha kaya napainom muli ako ng beer. Takte talaga itong si Mika, parang hindi ka pwede dito magsinungalin. As in, lahat silang magkakaibigan? Ni Lester, na-meet mo na, Tanya? Kailan? Anong ginawa nila sa bahay ng boss mo? Sunod-sunod na tanong ng mga ito, Sarah. Ngayon ko lang talaga na-realize kaya pala parang kilala ako ng mga kaibigan ni Dustin. Maski itong aking kapatid. Paano kaya sila nagkakilala ni Lander na kakambal ni Lian? Hindi kaya siya ang tinutukoy ni Tricia na Tito Pogi at Yossi Boy ni Tina? Napatulala na lamang ako. Nag-excuse ako para magbanyo. Nang matapos ay nagulat pa ako kay Mika na para bang hinihintay ako. Bakit? Takang tanong ko. May pag-uusapan tayo. Sabi nito, tinawakan ako sa kamay. Mabilis na umakyat kami at sa kwarto ko huminto. Napatingin pa ako sa aking anak na mahimbing na natutulog, yakap ang teddy bear. Ano ba yun, Mika? Takang tanong ko. May narealize ka ba, Tanya? Sabi ni Mika. Umupo ito sa bakanteng upuan at ako naman ay sa kama. Bigla akong kinabahan. Parang alam ko na pero ayoko magkamali. Umiling ako. Hinawakan ni Mika ang aking mga kamay. Makinig ka sa akin, please. Napatingin ako sa kanya. Tanya, sa katunayan niyan, 4 years ago humingi sa akin ng tulong si Dustin para hanapin ang isang babae na nakilala niya sa isang bar. He really badly wanted her. Dahil ilang gabi niyang binalikan ng bar na iyon. Para na nga siyang timang ng panahon na iyon. Kaya nagpa-imbestiga din siya. Bukod sa akin na nanghingi siya ng tulong, I badly wanted to help him. Dahil mabuting tao siya at kaibigan ni Kuya Lander. But then, something happened to me. Dahil na rin sa trabaho ko kaya hindi ko siya natulungan. Nalakang aking mga mata sa sinabi nito pero nanatili lamang natikom ang aking bibig. Maybe, after 2 or 3 weeks, he stopped. Dahil na rin sa kanilang organisasyon. Kinailangan nilang umalis. Actually, katulad ng sandaling ito, hindi natin alam kung saan lupalop sila nakikipagsagupaan. No contact. Magugulat ka na lang na andyan na sila. But then a few months passed. Akala ko nakalimutan na niya ang babaeng hinahanap niya dahil ipinatigil na rin niya ang pag-iimbestiga. Tumigil muna ito sa pagsasalita habang ako naman ay biglang nangilid ang mga luha. Nung makilala kita 3 years ago, bagong nurse ka sa ospital ni Kuya. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay kailangan kitang tulungan. Kahit hindi naman tayo magkakilala. Hanggang sa maging magkasama tayo dito sa bahay ko. Sa totoo niya na-curious ako nang tinanong kita kung nasa ng tunay na ama, na Tricia. Nababasa ko sa mukha mo ang sobrang pag-aalangan na halos ayaw mo magkwento. Sinabi mo lang na iniwan ka ng lalaki pero after ilang years, nagbanggit ka ng pangalang Dustin. Tumigil ito sa pagsasalita at pinunasan ng aking mga luha. Nagpatuloy muli ito. But things happened. Inilagay ko ang picture frame natin sa sobrang laki sa sala namin. Masyado kasi ako natuwa sa sexy bodies natin na nakatupis tayong lahat. Napatawa pa ito. After 2 days, nakita ko ang buong tropa ni Kuya. Nagulat na lamang ako nung kinukulit ako ni Dustin kung ano daw ang pangalan ng babaeng naka-yellow ang two-piece. Akala ko sobrang attractive lamang siya sa picture mo, kaya binigay kong pangalan mo sa kanya. Si Kuya pa nga ang proud na isa ka sa mahuhusay na nurse sa kanyang ospital. And then, mahabang kwento nito. Halos manginig ang aking mga kamay sa sinabi nito. Hindi ko pa rin makuhang magsalita. Nang malaman kong kukunin kang private nurse na isang lumpo, mabilis kong tinanong si Kuya. Ayaw pa nga niya sabihin sa akin kung hindi ko pa binanggit si Grace. Napapailing pa nitong paliwanag habang nangingiti. At sa lakas ng kutob ko at talino, palaging tama ang hinala ko. I knew it, Tanya. Please sumagot ka ng totoo. Si Dustin ba ang ama ni Tricia? Hindi ko na napigilan ay napahagulhol ako ng iyak. Parang sumakit ang puso ko. Hindi ko alam ang nararamdaman ko sa sandaling ito. Dahil ba sa ikinuwento ni Mika at sa tama ang tinanong nito, o kay Dustin na alam na niya ang lahat. Kaya ganoon na lamang ito kalapit sa akin na parabang takot na mawala ako sa kanya. Mika! Iyak ko ng husto. Niyakap naman agad ako ng aking kaibigan at hinahagod ang aking likod para aluin. Ayos lang yan. Naiintindihan kita. Habang ako naman ay patuloy sa pag-iyak. Nang matapos ako sa aking pagluha ay kumuha ng tissue sa Mika at ito pa mismo ang nagpuna sa aking mga luha. Kumuha rin ako ng tissue para suminga ng sipon. Ano gagawin ko, Mika? Magagalit ba siya sa akin dahil ako nagtapat sa kanya? Sabi ko sabay puna sa ilong. Umiling ito sa akin. No, he will never hate the woman he loves. Mika,
Muling naluha ako. Sa ilang araw mo siyang nakasama, minahal mo ba ang isang Dustin? Tanong nito na hindi ko inaasahan. Napatulala ako sa sinabi nito. Kung pagmamahal ang pag-uusapan ay matagal ko na siyang minahal. Unang beses ko palang na nakita si Dustin ay minahal ko na siya. Kaya kahit siguro ilang taon na lumipas ay hindi ko makuha magkagusto sa ibang lalaki. Dahil sa tuwing nakikita ko ang mukha ng aking anak ay ang ama nito ang nakikita ko. Sa paglipas ng buwan na magkasama kami ay lalo lamang ako nahuhulog sa lalaki. Dahil sa ugali nito ipinapakita sa akin. Seloso man ito ay napaka-sweet at maalaga naman ito sa akin. Ilang beses na nga kaming nauuwi sa kama kung hindi ko ba ito mahal. Dustin's personal voice. Matapos makababa ng private plane ni Sugar ay walang pakialam na nilayasan ko na ang mga kasamahan ko. Alas 4 na ng umaga na makarating kami dito sa bansa kaya bitbit ang aking mga gamit na sobrang mabibigat ay nakadagdag sa sakit ng aking katawan. Shit! Mahinang bulong ko. Mabilis akong pumara sa taksing dumaan. Nang makaupo ay maingat ako sumandal sa upuan at ibinaba ang malaking backpack ko. Napuruhan ang aking balikat at likod sa pambabaril ng mga kaaway habang karga ko ang babaeng biktima ng nagdaang araw. Habang patakbo kaming tumatakas ay mas lalo pang dumadami ang mga kaaway. Natrap kami habang tumatakas. Mabuti na lamang sa husay ni Brickerman at Team Leader McWright. Nakahanap sila ng daan na pwede naming malusutan. Halos lahat kami ay may tama ng bala, pero ako ang napuruhan dahil sa pag-cover ko ng aking katawan sa biktima. Mabuti na lamang nakaabot kami sa oras bago pa mapulbos ang ruta ng mga kaaway. Isang araw lang kami nagpahinga at kung hindi lamang ako nagpupumilit na umuwi ay hindi papayag si Big Boss. Naawa na siya sa akin. Kaya ko namang magpagaling. Mas lalo akong gagaling kung makikita ko ng aking sweetheart. Sabik na ako makita siya at halikan. Kaya halos hindi na ako makatulog habang bumabiyahe dahil sa dami ng tumatakbo sa isipan ko. So surpresahin ko siya. Humigit 2 oras bago ako nakarating sa aking mansyon. Nakita ko pang sumaludo sa akin ang aking mga tauhan at agad na pinasakay nila ako sa sasakyan para ihatid sa aking tahanan. Wala pang 5 minuto ay nakarating na kami. Kulang na lamang ay liparin kong paakyat ang aking kwarto. Ang naiwan kong gamit ay dadalhin na lamang ng aking tauhan. My sweetheart! Halos lundagin ko ng aking kwarto sa sobrang excited. Pagbukas ko ng aking silid ay napakunot noo ako. Malinis at maayos ang aking kama. Kaya may pagmamadali akong binuksan ng banyo pero wala din ang babae. Mabilis na lumabas ako sa aking silid at malalaki ang hakbang na pumunta sa silid ni Tanya. Dahil nasa akin ang master keys ay mabilis akong nakapasok sa loob pero ganoon din ang aking nakita. Walang bakas na pinagtulugan nito ang silid. Sweetheart? Makailang beses na tawag ko sa babae pero walang sagot kaya frustrated na lumabas ako ng silid at pumunta kay Nanay Lourdes. Bumaba ako na madilim ang mukha. Where's Tanya? Kunot nung tanong ko at seryoso. Napahinto si Nanay Lourdes sa ginagawang pagpupunas at humarap sa akin. Halatang gulat na gulat ito pagkakita sa akin. Sir Dustin. Tumikhim muna si Nanay. Kumain ka muna, iho. Umiling ako at nauubusan na ng pasensya. No, please, where is Tanya? Umuwi na siya, Sir Dustin. Bumalik muna siya pansamantala sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Paliwanag nito. What? Marahas ako nagulat. Maya-maya pa iakman tatalikod nang magsalita ang matanda. Sir Dustin, sa katunayan po niyan, hindi lamang siya ang umalis, kundi ang kanyang kapatid at anak. What did you mean? Napahinto ako. Gusto ko muling pakinggan kung tama ba ang pagkakarinig ko. Iho, kahit matanda na ako ay alam ko na kahit hindi mo sa akin sabihin, alam kong si Tanya ang babaeng hinahanap po 4 na taon na ang lumipas. Kaya na makita ko ang larawan ng kanyang anak ay tama nga aking kutob. Sa'yo nga ang batang iyon, kahit wala ka pang nababanggit. Hindi ko akalain na kamukha mo ang bata, iho. Mas lalong kamukha niya sa Agatha nung siya ay batang musmus pa lamang. Anito na nagniningning ang mga mata at nagpatuloy muli. Kailan mo balak sabihin sa iyong magulang at kapatid? Napatitig na lamang ako sa matanda dahil kahit ako mismo ay matagal ko nang gusto iyong sabihin sa kanila. Kailangan ko ng magandang sorpresa para sa kanila. Nang marinig ko lahat ng paliwanag ni Nanay matapos ang pakikipagtagpo nito sa aking mag-ina, ay mabilis pa sa alas 4 umakyat ako ng aking silid at pinanood ang CCTV.
Hindi ako makapaniwala na nandito nga ang aking anak. Halos lumundag ang aking puso sa pagkakarinig. At ngayon kitang-kita ko sa malaking monitor ko na tama nga. Halos maluha ako sa aking pinapanood. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik ay mabilis akong kumilos para puntahan ang aking mag-ina. Ang bala kong pagsurpresa sa akin sweetheart ay ako pala ang masusurpresa. Tanya's person over voice. Kasalukuyan ako nagluluto ngayon para sa aming lunch. Kasama ko si Grace dito sa kusina at nalaman ko din ang pangyayari sa buhay nito nung panahong nasa China pa ito. Nababakas din sa magandang mukha nito ang kalungkutan sa tuwing nababanggit nito ang biological father nito na ngayon ay wala na sa mundo. Habang ang aking anak naman ay nililibutan ng aking mga kulit na mga kaibigan. Si Hana na inayusan ang buhok ni Trisha habang si Leah naman ay nag-make-up sa mukha ng bata. Gusto ko sana magreklamo dahil bata pa si Trisha para lagyan ng kolorete pero dahil maalam naman sa Lian ay hinayaan ko na lamang. Ginawa nila itong model habang nagpa-photoshoot. Tuwang-tuwa naman ang aking anak sa kanilang pinaggagawa. Habang hinihintay sa pagkulo ay iniwan ko muna saglit ang aking niluluto upang kunin ang basurahan para ilabas. Saktong pagtapon ko ng basura nang may humigit sa aking braso na aking ikinasinghap. Halos mapatalo ng aking puso nang mapagsino ang taong iyon. Walang iba kundi si Dustin. Hinila niya ako sa kabila na may malaking puno at isinandal. Dustin? Nalalakamat ang banggit ko sa lalaking hindi ko mabasang facial expression. Ano ginagawa mo dito? Paano ka nakarating dito? Taka kong tanong. Salubong ang mga kilay nito habang nakatunghay sa akin. Why are you hiding here? Ha? Hindi ko agad nakuha sinasabi nito dahil masyado akong napapatitig sa mukha nito. Para bang mukha itong marungis at napabayaan dahil sa maliliit nitong bigote at balbas. Nalalaki pa ang mga eyebags na para bang walang tulog. Kaya hindi ko napigilan na haplusin ang pisngi nito. Sweetheart, napapaos nitong tawag sa akin na aking ikinasibik pakinggan. Ano nangyari sa'yo? Malambing kong tanong. Humarap ako ng gusto dito at tumingala. Kahit pa alam ko na ang dahilan ng pag-alis nito dahil sa kanilang grupo, ay gusto ko pa ring malaman mula sa bibig nito. Bigla niya akong kinabig at niyakap ng mahigpit. I missed you so much, my sweetheart. Nakahawak ang kaliwang kamay nito sa aking likuran at ang kanang kamay naman ay humahaplos sa aking pisngi. Naramdaman ko na lamang ang pagbaba ng mukha nito sa akin at sinunggaba ng aking bibig. Napayakap ang magkabilang kamay ko sa batok ni Dustin para gumanti ng masarap na halik. Halos kainin nito ang buong bibig ko. Masyadong mapusok at mapaghanap. Halos ikapugto ng aking hininga kung kaya ito ay napaawat. Parehas kaming hinihingal na dalawa. My sweetie, I want to take you. Mapupungay na mata na nababanaag ang matinding pagnanasa. Teka, nasa labas tayo at ang aga-aga pa. Namumula kong sagot. Inabot na naman ang kahalayan ng lalaking ito. Kahit pa ako'y nakaramdam din ng pag-iinit sa katawan, ay kailangan ko ng matinding kontrol. But I miss you so much. At muli akong siniil nito ng mapusok na halik. Mommy! Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa katawan nang marinig ko ang malakas na sigaw ng aking anak. Kaya sa taranta ko'y naitulak ko sa dibdib si Dustin ng malakas para lumayo. Narinig ko itong napaaray. Maligsa akong napalingon sa aking likuran at ganoon na lamang ang panlalaki ng aking mga mata. Lahat ng aking mga kaibigan ay nakanganga. Napahawak pa sa sariling bibig si Tina, habang ang aking anak naman ay mabilis na kinarga ni Mika at tinakpan ng mga mata nito. Wow, nakapanood pa kami ng live show mukbangan, Tanya. Walang pakundangang sambit ni Lian. Nakita ko pa kung paanong sikuhin ito ni Aryan. Sinamaan naman nito ito ng tingin bilang ganti. Diyos ko po, parang gusto ko nang lumabog sa aking kinatatayuan. Lalapit sana ako nang biglang hawakan ng kaliwang kamay ko ni Dustin. Napalingon ako sa kanya at seryoso ang mukha nitong nakatingin sa aking mga kaibigan. Pero hindi, dahil ang mga mata nito'y nakatutok sa aking anak. Nakaramdam ako ng kaba dahil sa unang pagkakataon ay makikita ni Dustin ang aking anak. Pero hindi ko lang anak dahil anak din ito ng lalaki. Bigla akong pinagpawisan. Hindi ko pa maintindihan ang aking katawan. Parang hinahalukay ang aking tiyan sa tensyon. Mas lalo pang humigpit ang makalyong kamay ni Dustin.
Papasukin mo siya, Tanya. Parang batas na pag-uutos ni Mika. Tubalik ko dito habang kargang aking anak at sanay niya sa ng iba na magsipasukan. Mabilis naman na tumalima ang mga babae at nagsipasok sa loob ng bahay. Dustin, mahina akong sambit sa lalaki. Kasalukuyan kami nakaupo ngayon sa aming sofa habang nasa kanan ko si Dustin. Ang aking anak naman ay nakasiksik sa aking kaliwa habang ang ulo nito ay nakalusot sa aking kaliwang braso. Panaka-naka itong sumisilip. Ang inosente nitong mukha ay walang tigil na tumitingin sa lalaki na ngayon lamang nito nakita. Good luck, guys, ani Mika at umalis sa aming harapan. Nakita ko pang pinalakihan nito ng mata ng iba pang mga kaibigan namin na alam kong nakikichismis. Nakita ko pang aking kapatid na gusto pang lumapit sa amin pero nahila na ito ni Grace at sunod-sunod silang nagsiakyat ng hagdan. Tumikim ako para mawala ang kabang kanina ko pa nararamdaman. Dustin, meet my baby, Trisha. Panimula ko. Napangat ang aking muka para magtama kami sa mga mata. Pero ganoon na lamang ang gulat ko nang makita ko ang mukha ni Dustin. Your baby? Parang may tampong sambit nito. Namumula ang mga mata nito habang nakatingin sa akin at bumaba ang paningin nito sa aking anak. Napahaplos tuloy ako sa buhok ng aking anak gamit ang aking kaliwang kamay. Bigla akong nanginig. Why are you crying, mister? Biglang singit ng aking anak. Napatayo ito kaya nabitawan ko siya. Humarap ito sa amin. Inaway mo, Mommy? Sa inosenteng mukha nito ay nagpalipat-lipat ito ng tingin sa akin at kay Dustin. Umiling ako at nanubig na rin ang aking mga mata. Parang sumakit din ang aking lalamunan. Tell her about us, Tanya. Please. Basag ang boses ni Dustin. Please. Everything. Mommy, why you also crying? Bakit dalawa kayong umiiyak? I'm sorry. Naluluha kong salita at mabilis na pinahid ang mga luha. Huminga ako ng malalim at pinatapang ang aking dibdib. Baby, hindi ba sabi mo gusto mo makita ang daddy mo? Opo, Mommy. Nakita ko ang pagkislap ng mga mata ni Trisha. Masuyo kong hinawakan ng maliit na kamay na Trisha. Kinuha ko din ang malaking kamay ni Dustin. Dustin, alam kong magagalit ka sa akin dahil ngayon ko lang ipagtatapat ito at itinago ko ito sa'yo pero sana tanggapin mo. I want you to meet my daughter. Your daughter. Muli ay nanubig ang aking mga mata at isa-isang nagbagsakan ang mga luha. Mommy? Naguguluhang tawag sa akin na Trisha. Pinaglapit ko ang kanilang mga kamay. Napatingin ako sa mukha ni Dustin at hindi ko inaasahan na umiiyak na pala ito. Umiiyak ng tahimik habang yumuyog-yug ang mga balikat. Baby, he's your daddy. Baka sa mukha ni Trisha ang pagkagulat. Napatitig pa ito sa mukha ni Dustin na para bang naninigurado. Can I hug you, my baby? Basag na boses ni Dustin. Tumutulo ng husto ang mga luha nito na kitang-kita sa kulay gray nitong t-shirt. Okay. Lumapit ito sa kanyang ama habang magkahawak ang kanilang kamay. Bakit ngayon ka lang po dumating, Daddy? Sabi ni Mommy nasa far away ka daw. Malayo po ba yun? Ang mga mata nitong inosente na nakatitig ng gusto sa kanyang daddy. I'm very sorry, my baby. Hayaan mo, hindi ko na kayo iiwan ni Mommy. Garalgal ang boses ni Dustin at kinandong sa kanyang hita si Trisha. Mabilis na niyakap nito ng mahigpit at tahimik na umiiyak. Ang maliliit na mga braso ni Trisha yumakap sa leeg ng kanyang daddy. Parang gusto lumipad ng aking puso sa eksenang aking nakikita. Ang aking ikinatatakot nung una ay biglang naglaho. Pakiramdam ko'y naging selfish ako dahil sa hindi ko pagtatapat na nagkaroon kami ng anak ni Dustin. Masaya ang puso ko ng sandaling ito pero ano nga ba magiging sitwasyon namin ni Dustin? Dahil una pa lang wala namang kami. Kahit isang beses hindi ko pa naririnig mula sa bibig nito kung mahal ba niya ako. Pero sa ginawa niyang pag-aasikaso at paglalambing sa akin, ay dapat sigurado na ako. Pero sana kahit isang salita lang, gusto ko marinig mula sa kanya. Mommy, I'm so happy.
Nakangiting tumingin sa akin ng aking baby habang ang isang braso nito'y nakapulupot pa rin sa leeg ng kanyang daddy. Inabot ako ng mahabang braso ni Dustin at inilapit sa kanya at ngayon ay yakap-yakap niya kaming dalawa ng kanyang anak. Napayakap din ako bilang gandi. We should go home now, sweetheart. Sa Dustin na marahang hinaplos ang aking buhok. Napatingala ako sa kanya. We go home now, Daddy? But we just arrived yesterday. Dito muna po tayo. Lagi na lang ako sa bahay. Hindi ako pinapalabas ni Lolo at Lola. Biglang singit ng bulilit at halata sa boses nitong pagmamaktol. Bigla kaming natigilan ni Dustin at parehas na natawa kahit pa may mga luhas sa mga mukha.